what's up mga kabose? Welcome to channel guys. For today's vlog, lapit ka dito. So lapit ka dito. Itatanim na natin yung ating project na exposed roots na project natin na bonsai. So ito yung gamit natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong halaman na gagamitin natin. Pero ito muna yung ating ginawa. Yan. So dito natin siya itatanim sa tubo na ito mga kabonsai. Siyempre ating training pat may butas din yan. So nag-mix na tayo ng mixture. Lapit yan. So lapit mo dito. So nag-mix na tayo ng mixture natin. So river sand, bulok na ipa, at saka sinunog na ipa yan. So 1:1 ang ratio nito mga kabonsai. Yan. So tatanim na natin yun. Tatanim natin mga kabonsai. O so guys, huwag natin patigal ito. Pasukan na intro ko. Kaya intro. Pasok! Atin ang mga kabonsai. So ito yung ating gagamiting halaman sa ating project na exposed roots. Yan, lapit ka dito, lapitan mo pamangkin. So yan po. Ano, Japanese orange o tinatawag ding dwarf orange yan mga kabonsai. So pakita mo yung bunga pamangkin. Yan, may bunga na oh. O so guys, may bunga na yan ha. Yan. So ito ang gagamitin natin. Ayun oh. So napakagandang gawing materyales sa bonsai kasi napakapino ng dahon niya, tsaka halos dikit-dikit yung mga nodes niya, kaya magandang gawing bonsai mga kabonsai. Yan. So ang gagawin natin, dito natin siya tatanim sa ibabaw para makagawa tayo ng exposed roots na bonsai mga kabonsai. So ganyan. So umpisa na natin magtanim guys. So, lagyan muna natin dito ng lupa natin na mixture. Isang sakong river sand, isang sakong bulok na ipa, at saka bulok na ipa, sinunog na ipa mga kabonsai. Tapos papatong natin dito. Lalagyan natin sa loob. Ito ko pa sarap ka para makita nila, para makita nila. Lagyan natin sa loob yan. So, ito mo to, tingnan mo, makita mo, baka nawawala yung video natin, baka nawawala. Ayan guys, yan, may laman na. So, lalagyan na natin tong gilid. Lalagyan na natin yung gilid. Tama naman yung mga kabonsai. Tapos punuin na natin gilid yan. Pamangkin, lapitan mo pamangkin itong baba. Pakita mo itong nilalagyan natin, pinupuno natin. So yan lang po yan ha. River sand, ipa, bulok na ipa, tsaka sinunog na ipa. Yan ang mixture natin mga kabonsai. So, ginagamit lang to pag magpapalaki pa lang kayo ng halaman, pag magpapa-wild. Pero kapag mga semi-finish na, pure river sand na lang syempre gagamitin nyo guys. Yan. So ganun din ang gagawin yan din sa dalawa na yan. Magtatry ako magbukas dito, titingnan natin kung ano yung itsura. Subukan natin itong buksan isang to. Kung ano yung itsura ng ugat. Pamangkin, pakita mo. Pakita mo kung ano yung itsura ng ugat. Kailangan natin magandang ugat nito eh. So babawasan natin ang lupa. Pero hindi na natin yan tatanggalin lahat mga kabonsai. Yung magkakasya lang dito, yun ang iwan natin. Buhay na yan. So kailangan natin ng pang ganun. So okay, tingnan mo to. So medyo paliliitin natin kasi hindi siya magkakasya dyan. Kailangan natin siyang bawasan ng lupa. Kailangan magkasya siya dyan.
Lapitan mo to pamangkin. Itong lupa, pakita mo to kung ano ginagawa natin sa kanila. So meron po akong tinuturo mag-vlog na pamangkin ko. Medyo mahihain siya. Si Enzo. Si Enzo, mahihain. Yan. So kailangan mapagkasya natin dyan sa butas na yan. Mga kabonsai. Uy, masikip pa. Kailangan yata tanggalin lahat ah. Ano? Pwede na. Kasi may atanim na rin, no? Oh. Kalamansi. Yun yung mga puli daw ito. Kaya siya rin sa kahapon. So, ganyan ang mangyayari niya mga kabonsai. Yan. Tapos maghintay lang tayo ng 2 to 3 years. Yan. Tapos saka natin yan babasagin. Yung ugat yan, diretso yan dito sa kanyang training pot. So, ang lalabas lang sa kanya yung mga ugat niya na malalaki. Kaya maganda tingnan niya na exposure sa bonsai mga kabonsai. So, dagdagan pa natin ng ano ngayon, ng lupa. So, mixture natin. Kailangan masiksik siya sa loob. Sundot-sundutin natin siya ngayon. Natin. Ate na nga guys, so ito na yung tsura. So ito po yung project natin ng exposed roots. Yan. So ginagawa ko rin dati sa mga ibang bonsai ko, lalo na sa mga Argao Taiwan ko dati, pero noon maiksi lang, mga mineral water lang gamit natin. So ito medyo mas mahabang exposure ang gagawin natin. Tapos 2 to 3 years o masigit pa, tatanggalin natin yan, babasagin natin. So yung tuwid na ugat na makikita natin sa kanya, yun yung lalagyan natin ng bend o lalagyan natin ng sayaw. Pero kailangan ay hindi pa siya matigas na matigas para ma-forma natin, kasi pag medyo napatagal natin ng kaunti, tawag dito, baka mas matigas. Siguro mga 2 taon, okay pa yun, mga 2 taon mga kabonsai. So yan din ang gagawin natin dito sa dalawang to. Yan. At yun na nga guys, naitanim na po natin yung ating tatlong project na exposed roots. Gamit po ang materials natin o halaman natin na Japanese orange o dwarf orange na pinatawag mga kabonsai. So stay safe po, babagyong medyo malakas po mga kabonsai. Hanggang dito na po muna, stay safe. Siyempre, God bless po mga kabonsai. Exposed project natin. Maraming salamat po. Thank you.